Okay, so this will be the last topic that we will be having for this semester, and this is environmental chemistry. Okay, so the objective of this lesson is for us to learn the role of chemistry in the three layers of our planet. Namely, we have the atmosphere, the lithosphere, and the hydrosphere. So let me have a short introduction for this. So when we say environmental chemistry, actually it is a field of study. So it is something like ano siya, sub-branch ng chemistry. Okay? Wherein it deals with the chemical and biochemical phenomena, okay, that occur in natural environments. So when we say natural environments, we are pertaining to the air, water, and soil. Okay? Focusing dun sa sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species. Okay? So it is an interdisciplinary science. When we say interdisciplinary science, meaning it includes understanding natural chemical processes at kung paano kung paano nakakaapekto yung mga human activities na ginagawa natin. Okay? So, somehow, this field uses concepts from chemistry, biology, toxicology, and other sciences. Kaya siya interdisciplinary kasi hindi lang yung concept ng chemistry ang ginagamit natin dito, still will be using the concept of other field in science, okay? To address environmental issues such as pollution, acid rain, and the long-term impact of chemicals on ecosystems and the human health. Okay? So we have the key aspects of environmental chemistry. The first one is the natural versus the human-made chemicals. Okay, so environmental chemistry examines both naturally occurring chemicals. Pag sinabi natin naturally occurring, yun yung by nature nasa environment na natin, hindi ginawa ng tao. Okay? And those introduced by human activities. Yung mga human-made chemicals, yan yung mga gawa ng tao. Kaya somehow they are artificially prepared. Okay? So, example ng mga human-made chemicals na ginagamit natin is yung mga chemicals na ginagamit natin sa bahay. Ay mga panlinis ng banyo, panlinis ng sahig, yon sample yun ng mga human-made chemicals. Also, yung mga chemicals na ginagamit sa mga industrial firms sa pagpoproduce ng iba't ibang products. Okay? Then, we have the geochemical cycles. So ano naman tong geochemical cycles? So, it studies the continuous cycling of elements and compounds within the Earth's different spheres. So, namely, we have the geosphere, which is pertaining to the land, the hydrosphere, which is pertaining to water, atmosphere, which is pertaining to air, at saka meron pang isa, yung biosphere na tinatawag natin. Pag sinabi nating biosphere, yun yung pinaka-ecosystem kung saan nabubuhay ang isang particular na living thing. Okay? And how these cycles can be altered by human actions. Okay? So meaning dito sa geochemical cycles, as you can see, napag-aralan nyo yan ng high school, we have different cycles sa na tinuro sa atin sa biology. Namely, we have the oxygen cycle, the nitrogen cycle, ano pa ba, water cycle, 'di ba? Yun yung mga tinatawag natin na geochemical cycles. Okay? Then we have the transport and transformation. This is a key focus on how chemicals move through the environment and how they are transformed by chemical and biological processes. So example nito mga anak, halimbawa, ah, yung yung sulfur na meron sa mga coal, sa mga uling, okay? Nako-convert yon to sulfur dioxide in a power plant. So, ibig sabihin, kapag yung coal ay nag-undergo na ng combustion, sinunog na, yun yung ibig sabihin ng combustion, ha? So, yung sulfur na nandun sa coal, nako-convert siya into sulfur dioxide. Ngayon, si sulfur dioxide, nire-release yun through smoke, usok. Siyempre, kapag may usok na, hahalo yan ngayon sa air. And also, ah,
Through that, makakapag-produce na ng energy yung mga power plant. Okay? Which then travels in the atmosphere, reacts to form sulfuric acid, and falls as acid rain. So, ibig sabihin, di ba, si coal, nag-undergo ng combustion, sinunog, di ba? Tapos, yung sulfur na nandun sa coal dahil sinunog na, nag-undergo na ng combustion, na-convert siya as sulfur dioxide. Ngayon, marirelease yun as smoke or usok, hahalo ngayon sa atmosphere natin. Pag humalo sa atmosphere natin, magpo-form yun ng sulfuric acid. Okay? Ngayon, yung sulfuric acid na yun, kasama yun na babaksak kapag nagkaroon ng ulan. Dahil may sulfuric acid, yun yung ngayon yung tinatawag natin na acid rain. Okay? Kaya, kung patuloy nakakapal or tataas yung sulfuric acid content ng water na bumabaksak during precipitation in the water cycle, ibig sabihin, lagi tayong makakaranas ng acid rain. Okay? Then we have the impact and effects. So the field investigates the impact of chemicals on organisms and ecosystem, from toxic effects on fish, from acid rain to human health, impacts from air pollutants. So actually, hindi lang sa air, okay? That is why we are also suffering from land pollution kasi dun sa mga basurang itinatapon natin. We also have yung water pollution dahil din sa mga basurang itinatapon natin sa mga ilog at dagat. Also yung mga waste na diretsyong dumadaloy sa mga ilog na galing sa mga pabrika. So isa yun sa mga dahilan kung bakit nagsasuffer tayo as human doon sa mga effect ng mga pollution na nararanasan natin sa kapaligiran natin. Okay? Then we have interdisciplinary nature. It draws on a wide range of fields including atmospheric chemistry, aquatic chemistry, soil chemistry, toxicology. Pag sinabi natin toxicology, yun yung pag-aaral ng mga toxic substances na hanggat maaari ay dapat na mabawasan sa environment natin. Kasi we all know, pag sinabi natin toxic, masama na yun agad sa kalusugan natin. And analytical chemistry to understand complex environmental problems. Okay? So that is the parang overview of this what we call environmental chemistry. Isa-isahin na natin. Let's have now the chemistry of the atmosphere. So the chemistry of the atmosphere is the study of chemical processes in the air, kaya siya atmosphere, which is a mixture of gases dominated by nitrogen. So ibig sabihin, pinakamarami si nitrogen, which is umaabot ng 78 to 80%. Then si oxygen, na umaabot ng 20 to 22%. Pero aside kay nitrogen at saka kay oxygen, we also have other gases like argon, which is 0.9%, okay? Carbon dioxide, and also meron ding present ng water vapor. Kasama din dyan yung mga traces amount of other gases and aerosols like dust or alikabok, okay, and salt. So yun yung pinaka composition ng gases na meron sa atmosphere natin. So as you can see dito mga anak, bakit tayo nagkakaroon ng ng air pollution na tinatawag? Di ba kung titignan natin, dahil nga dominant si nitrogen, okay, at saka si oxygen, kung makikita ninyo, silang dalawa yung may pinakamalaking porsyento. Diba? We all know si oxygen, kailangan natin yan for us to breathe, para makahinga tayo. So that is the reason why itong traces of gases, it should be less than 1% ng kabuuang gases na meron ang atmosphere natin. Ngayon, ang nangyayari, tumataas itong traces of gases natin, particularly the carbon dioxide and the methane. Yun yung nagiging cause ng pagkakaroon natin ng air pollution. Okay? Kaya dapat, para hindi mangyari na tumaas yung percentage ng mga traces of gases na to, dapat yung human activities na tinatawag natin, i-monitor din natin para hindi na lumala pa yung problema natin sa air pollution.
Okay, so we have now the key chemical processes for chemistry of the atmosphere. Meron tayong tinatawag na photochemical reactions. Okay, ito yung reactions initiated by sunlight. Kaya di ba yung photosynthesis? Di ba kailangan ng mga halaman ng heat and light coming from the sun for them to manufacture their own food. Okay? Such as yung formation at saka yung destruction ng ozone layer. Okay? So that is photochemical. Then also we have the redox reactions. 'Di ba alam naman natin na kapag redox, that is reactions involving the transfer of electrons. Common in the formation of pollutants from combustion. Okay? Since we're talking of air, mga anak, kapag ka nagkaroon ng combustion talaga, kasi may production of smoke eh. 'Di ba? And we all know na kapag sobrang kapal ng usok at tumalo iyan sa gases sa atmosphere natin, pwede na siya maging contributor ng air pollution. Okay? Then we have the greenhouse effect. So meron tayong tinatawag ng mga greenhouse gases. Ano-ano yon? We have the carbon dioxide at saka si methane. Okay? They are absorbed and we emit infrared radiation coming from the outer space, trapping heat and warming the planet. Nakakita na kayo ng greenhouse. Kung nakakita na kayo ng greenhouse, makikita ninyo na sobrang init sa loob nun. Si greenhouse, ginagamit yon para mapabilis yung pagtubo ng halaman. Okay? So, merong particular na parang kulungan, yun nga mismo yung greenhouse, wherein tinatrap doon yung init at yung init na nanggagaling sa araw. Kasi 'di ba ang pinaka-importante sa halaman para tumubo is the heat coming from the sun. So that is why kung gustong mapabilis yung pagtubo ng halaman, yung mga halaman nilalagay sa isang greenhouse. So imagine ninyo, ganun yung planeta natin. Imagine ninyo na tayo yung mga halaman, tapos inilagay tayo sa isang greenhouse. So, sa greenhouse, natatrap yung init, hindi yun nakakalabas. Okay? So, ganun yung nangyayari sa planeta natin. Natatrap yung init sa loob, okay? Kaya nagkakaroon tayo ng global warming. And because of the global warming, ang effect nun is the climate change. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, kapag summer sa atin, sobrang init. 'Di ba? Sobrang init talaga. Then pagka naman umulan, sobra din yung ulan. Okay? So that is already the effect of having this what we call climate change. Ngayon, yung role ni ozone layer, malaki ang effect noon sa planeta natin. Bakit natatrap yung init? Bakit hindi lumalabas? Kasi ang nangyayari mga anak, yung ultraviolet rays galing sa araw, hindi na nasasala ng maayos na ozone layer. Yung kasi ang trabaho ni ozone layer, isala or salain yung ultraviolet rays na nanggagaling sa araw. Ang problema dahil nga sira-sira na sa ozone layer, hindi niya na nasasala lahat. So, in short, pumapasok ng diretsyo yung ultraviolet rays sa planeta natin. Ang problema nga, pagpasok ng init, hindi na nakakalabas. Kaya nagkakaroon tayo ng global warming. Okay? Next, let's have now the factors influencing atmospheric chemistry. So, we have the human activities. Ayan. So, paano tayong nakaka-contribute or nakaka-influence sa atmospheric chemistry natin? The burning of fossil fuels releases pollutants and increase carbon dioxide levels. Okay, so kung patuloy tayong gagamit ng mga non-renewable source of energy, magiging malaking contributor yon kung bakit tumataas yung level ng carbon dioxide sa atmosphere natin. While activities like deforestation, excuse me, and certain farming practices increases carbon dioxide and methane in the atmosphere. So, ibig sabihin, mga anak, yung pagtaas ng carbon dioxide at methane level sa ating atmosphere
ay tayo din talaga yung may dahilan. Yung mga activities na ginagawa natin every day, malaking contributor yung kung bakit tayo nagkakaroon ng ng air pollution. Okay, remember ha, 'di ba dito sa traces of gases natin dapat less than 1% lang siya. Pero dahil nga sa human activities na ginagawa natin, tumataas yung percentage ng trace ng carbon dioxide at methane sa atmosphere natin, which is already bad, di ba? Kasi nga, hindi dapat mangyayari na tataas yung level nila or else magkukos iyon ng air pollution. Okay? Then we also have the natural phenomena. Ito mga natural phenomena, ito yung hindi naman natin kontrolado. Di ba? Example nito, we have yung volcanic eruptions, tapos yung mga wildfires, di ba, yung pagkasunog ng mga kagubatan, okay? Nagre-release kasi yun ng mga ashes, abo, gases, and other particles na humahalo sa atmosphere natin. Then we also have chemical reaction, a series of elementary reactions katulad ng unimolecular, biomolecular, at saka thermolecular. It combined to form complex chemical or mechanisms that are modeled to understand atmospheric changes. Okay? That is the reason why, kung mapapansin niyo, we have this what we call chemical reactions, di ba? Yung forming compound. As well as, aside sa chemical reaction, we also have yung redox reactions. Then we also have yung nuclear reaction. So all of them are example of chemical reactions na isa sa mga factors na nakaka-influence sa composition ng atmospheric chemistry natin. Okay? And the last one, we have the environmental factors. Ano naman tong environmental factors? Ito yung mga factors na by nature ay nasa environment talaga natin. So we have the temperature, di ba? Then we have the pressure. Yung pressure, it could be the air pressure ha. Then we also have the humidity. At saka yung presence ng iba pang reactants ay nakaka-impluensya doon sa pagbilis at klase ng chemical reactions na nangyayari sa atmosphere natin. Okay? Next, we have the chemistry of water. So we all know water is defined by its molecular formula H2O. Bakit siya H2O? Kasi it consists of two hydrogen atoms covalently bonded to one oxygen atom. Pag sinabi natin covalently bonded, that is sharing of electrons. So, ibig sabihin, si hydrogen, merong yung isang electron niya, kasi kaya one ang ano ni hydrogen, 'di ba? Ang atomic number ni hydrogen. Ibig sabihin meron siyang isang proton at meron siyang isang electron in neutral state. So yung isang atom ni hydrogen, sinishare niya 'yon kay oxygen. Bakit niya kailangang i-share? Para makasunod sila dun sa tinatawag natin na octet rule. Kasi sabi sa octet rule, dapat ang isang sublevel ay may at least or maximum of, hindi at least, maximum of 2 electrons. Eh ang problema kapag ginawa natin yung uh, atomic construction ni oxygen, lalabas yung outermost energy level niya, meron lang laman na isang electron. So kung meron lang isang laman na isang electron, hindi siya magiging stable. So para maging stable siya, kailangan niya ng isa pang electron. Ngayon, dahil si hydrogen yung kasama niya sa water compound at may isang electron si hydrogen, okay, isi-share ngayon ni hydrogen yung isang electron niya kay oxygen. So that is already a win-win situation kasi 'di ba yung valence electron ni hydrogen is 1, yung valence electron ni oxygen is also 1. Pag sinabi kong valence electron, yun yung laman ng outermost energy level ng isang atom. So, dapat ang bawat energy level ay may dalawa. So, since merong isa si oxygen, merong isa si hydrogen sa water compound, para maging dalawa, para makasunod sila doon sa octet rule na tinatawag natin, i-share ni oxygen, ni hydrogen, yung isang atom yung isang valence electron niya kay
oxygen. Okay? So, ganun yung nangyayari ha. Okay, so this creates a polar molecule where the oxygen atom has a partial negative charge and the hydrogen atoms have partial positive charge. And because of this, kung naiintindihan natin, ibig sabihin, si hydrogen meron siyang positive charge, si oxygen meron siyang negative charge. So as you can see, magkaiba sila ng charges. Diba sa law of charges, kapag magkaiba ng charge, na-attract yung isa't isa. That is the reason why nagpa-form ng hydrogen bonding si hydrogen at oxygen sa water compound. Okay? Pero mga anak, sa water lang nangyayari yon. Kasi halimbawa, si hydrogen ay kasama sa ibang compound. Okay, pero hindi H2O ang kanilang chemical formula. Maaaring hindi hydrogen bonding ang mangyari kahit na nandun si hydrogen. Kaya parang special case, special bonding ang nangyayari kay hydrogen at saka kay atom tsaka kay oxygen in water compound. So yun yun mga anak ha, kaya siya hydrogen bonding. Kakaiba yung bonding na nangyayari kay hydrogen at oxygen sa water compound. Okay? Now, this polarity allows water molecules to form hydrogen bonds with each other. Dahil nga merong isang positive at merong isang negative, kaya nagkakaroon ng hydrogen bonds, okay? Which gives water unique properties like high surface tension, high boiling point, and its function as a universal solvent. So, dahil doon mga anak sa special bonds between hydrogen and oxygen, kaya parang naging unique yung properties ng water compound. Okay? So, we have the molecular structure and polarity. So, katulad na nasabi ko kanina, ang composition natin is 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. They are bonded in covalent bonds, so meaning there is sharing of electrons, and they are polar by nature. So, water compound is polar by nature. Pag sinabi nating polar, mga anak, uh, yung mga elements na involved doon sa compound ay magkaiba ng charges. Katulad nga ng sinabi natin kanina, hydrogen is positive, oxygen is negative. Kaya naging polar sila. Kasi there are times na ang isang compound parehong positive or parehong negative yung mga elements. Pagka magkaiba, non-polar ang tawag doon. Pag magkapareho, non-polar ang tawag doon. Pag magkaiba ng charges, polar ang tawag doon. Kaya in terms of its property, polar ang water. Okay? Kaya 'di ba sabi natin, meron tayo sa polarity na like dissolves like. Ano ibig sabihin nun? Polar substance can dissolve another polar substance. Non-polar substance can dissolve another non-polar substance. Pero si polar substance, hindi niya kayang i-dissolve si non-polar. Same thing kay non-polar. Si non-polar, hindi niya rin kayang i-dissolve si polar. So, perfect example nito mga anak. Bakit yung nail polish ay hindi nabubura ng tubig? Bakit ang nail polish ay hindi natutunaw ng tubig? Kasi si nail polish ay non-polar, si tubig ay polar. Remember, like dissolves like. Okay? Now, bakit nabubura ni acetone si nail polish? Kasi pareho silang polar. Okay? Polar si si acetone, polar si nail polish. Remember, like dissolves like. Ayan, okay? Next, let's have now the key properties resulting from polarity. So dahil nga polar ang nature ng water, isang positive, isang negative, that's why nagkaroon tayo ng hydrogen bonding. Okay? Kaya halimbawa, kung ihahalo si hydrogen sa same charge niya, hindi hydrogen bonding ang magaganap. So, therefore, magkakaroon lang tayo ng hydrogen bonding kapag si hydrogen ay inihalo sa other element na iba ang charge sa kanya.
Okay? Now, dahil nga sa hydrogen bonding ang nangyari, nagkaroon tayo ng high boiling point ng water, di ba? That is the reason why ang boiling point ng water ay 100 degree Celsius or that is 212 degree Fahrenheit. So, ibig sabihin, hanggat hindi nakakarating sa 100 degree Celsius, hindi kukulo yung tubig. Okay? Also, since hydrogen bonding nga ang nangyari, naging universal solvent ang water compound. Ano ibig sabihin nun? Kung sinabi natin universal solvent, pangtunaw. Ayan. So example ha, 'di ba pag halimbawa medyo maalat yung sinigang na naluto ni mama, okay? Anong ginagawa ni mama? Dinadagdagan ng tubig, 'di ba? Para malesen yung concentration ng salt doon sa sabaw ng sinigang. Halimbawa, sobrang tamis ng juice na tinimpla mo. Hindi mo naman dadagdagan pa yun ng juice or else lalong magiging concentrated yon, lalong tatamis, di ba? Anong gagawin mo? Lalagyan mo ng tubig, di ba? Para ma-less yung concentration, para kahit papano ma-dissolve ni ni water yung too much sugar na meron yung juice. Okay? Then we also have high surface tension. Sa surface tension mga anak, imagine ninyo parang nagiging thick membrane yung ibabaw ng still water. Yung high surface tension ng water mga anak, ang nangyayari lang yan kapag yung tubig ay hindi gumagalaw. Okay, ibig sabihin kapag may presence na ng current or alon or gumagalaw na yung tubig, nagbe-breakdown din yung surface tension. Okay? So kapag still water, hindi gumagalaw ha, mataas ang surface tension ng tubig. Yung ibabaw ng tubig nag-a-act as thick. Pag sinabi natin thick, makapal, thick membrane. That is the reason why yung mga insekto, dahil maliliit ang mga paa nila at saka medyo magagaang sila, 'di ba? They can crawl doon sa ibabaw ng tubig. Pero ikaw, dahil medyo mabigat ka at malaki yung paa mo, hindi kasing liit ng insekto, kaya pag ikaw yung naglakad sa ibabaw ng tubig, lulubog ka. Okay? Pero pagka magagaang lang, katulad na nga ng mga insekto, yon, pwede silang lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Then we have the density. Ito yon. Kung titignan natin, bakit yung yelo lumulutang sa tubig? Eh, di ba kung titignan natin, si yelo ay tubig din. Di ba? Pero bakit siya lumulutang sa tubig? Remember, the idea of sinking and floating has something to do with the density of the object. Kapag magaang yung object, kapag magaang yung object, ibig sabihin, hindi magaang. Kapag lumulutang yung object, ayan, okay, kapag lumulutang yung object, ibig sabihin nun, mas mababa yung density niya compared doon sa fluid kung saan siya nakasubmerge. Okay? So, yung fluid, yung density, pwede din niyang i-apply sa air, hindi lang sa tubig. Okay? So, katulad halimbawa, bakit lumilipad yung balloon? Kasi 'di ba, yung mga balloon na lumilipad, they contain helium gas. Si helium gas, napakababa kasi ng density nun. Kaya ang tendency, lumulutang siya sa air. So, ibig sabihin, mas mataas yung density ng air kesa doon sa helium balloon. Kaya ang nangyayari, si helium balloon, lumulutang sa hangin. Same thing dito. Okay? Kapag ka naman liquid yung fluid, ibig sabihin kapag yung object ay lumutang, okay? Mababa ang kanilang density compared doon sa liquid kung saan sila nakasubmerge. Okay? Another example, bakit yung mga ship ay hindi lumulubog sa dagat? 'Di ba? Unang-una, yung materials na ginagamit sa paggawa ah, ng mga ng mga ship natin, mababa ang mga density. Okay? Hindi sila pwedeng gumamit ng mataas na density kasi magiging factor 'yon kung bakit mabilis nalulubog yung mga barko. Okay? Another thing, 'di ba, commonly kasi yung mga barko naglalayag yan sa dagat. And we all know na ang dagat ay mataas ang salinity, tubig alat. 'Di ba? Pagka ang tubig ay naging maalat na, tumataas lalo ang kanyang density. Kaya ang nangyayari kapag inilagay mo yung object doon sa tubig dagat,
ah, may tendency na lumutang. Kaya 'di ba 'pag lumangoy ka sa Dead Sea, ah, lulutang ka dun ng kusa. Hindi mo na kailangan ng salbabida dun. Bakit? Kasi 'di ba si Dead Sea, yun yung pinakamaalat na karagatan sa buong mundo. So pag nagtampisaw ka doon, matik lulutang ka. So ganun yung nangyayari. So lumulutang dahil mababa ang density, lumulubog dahil mataas ang density. So remember ha, depende yung kung saan nakasubmerge yung object. Ito katulad nito, bakit lumulutang yung yelo? Kung tutuusin, tubig din naman siya. Ibig sabihin, kapag yung water ay na-solidify, naging solid katulad ng yelo, gumagaang or bumababa ang kanyang density. Compare kung liquid siya. Kaya kahit kapwa niya tubig yung pinaglagyan sa kanya, since solid na siya, bumaba na yung density niya. Kaya siya lumutang. Ayan, okay? Next. Let's have now the last part, which is the soil chemistry. Ano naman itong soil chemistry? Soil chemistry is the study of chemical properties and processes within soil. Kasama dito mga anak, yung mga mineral and organic components. And also, paano nakaka-impluensya yung properties ng soil sa pagtubo ng mga halaman. We also have the nutrient cycle. That's why meron tayong nitrogen cycle, kasama yun sa soil chemistry. And we have the environmental issues like pollution. Okay? So let's have now the key aspect of soil chemistry. So let's have chemical composition. Ano ba ang bumubuo sa soil na tinatawag natin? So soil is a complex mixture of inorganic mineral particles at kasama din ang organic matter, soil water at saka soil air. So pag sinabi nating inorganic minerals, yun yung mga minerals na galing sa mga non-living things. Then pagka naman sinabi nating organic matter, yun naman yung mga materials na galing sa living things. So yun yung bumubuo sa composition ng soil. So again, naulitin natin, we have the inorganic and the organic material. Then meron ding tubig, okay? At meron ding hangin sa lupa. Ayan, okay? So we have the fundamental processes. It investigates chemical and biochemical reactions such as yung weathering of rocks to form minerals and the decay of organic matter into humus. Okay? So ibig sabihin mga anak, kasama sa fundamental processes ng soil chemistry is yung bakit tayo nagkakaroon ng weathering of rocks. Ano ibig sabihin ng weathering of rocks? Yung pagkadurog ng mga bato. Okay? Remember, kailangan din naman mag-undergo ng weathering ng mga rocks natin kasi mostly ng minerals na meron tayo dito sa planeta natin ay nakukuha natin sa mga bato. Kaya okay din na magkaroon ng weathering. Kaya lang, ang problema natin kasi, minsan yung too much or excessive human activities na ginagawa natin, halimbawa, yung mga kabundukan pinapatag kasi gustong tayuan ng mga infrastructures. Yung mga kagubatan, kinakalbo kasi tatayuan ng mga subdivision. Okay? Yun yung masama. Okay? Too much or excessive human activities, of course, is bad. Kasi nga remember, tayo din naman talaga yung nagko-contribute kung bakit tayo nagkakaroon ng air pollution, water pollution, at saka land pollution. Okay? So, dito naman sa interaction with other substances, it studies how soil interacts with water, air, and various substances. Kasama dito yung paggamit ng mga fertilizers, ng mga pesticides, ng mga magsasaka natin. Tapos we also have the metals and of course, yung mga waste na inilalabas ng mga industries. Okay? As well as yung mga waste or yung mga uh, toxic materials na nilalabas from the household, okay, from different companies. Okay, then we have nutrient availability. So soil chemistry is crucial for understanding how essential plant nutrients become available for uptake, which is heavily influenced by soil properties like yung pH balance ng soil at saka yung CEC or yung cation exchange capacity. Okay? Then we have the environmental impact.
It is essential for predicting the fate of pollutants in the soil and developing strategies to remediate contaminated sites and protect water quality. Dito sa environmental impact, ah, ito mga anak, yung dahilan kung bakit matuto tayo mag-segregate ng basura. Okay? Introduce natin yung 3 Rs, yung reuse, recycle, ah, basta yung segregation, di ba 3 hours yun, okay? Kasi kung lahat ng waste natin, itatapon natin sa landfills. Pag sinabi nating landfills, yun yung area kung saan ah, tinatambak lahat ng basura ng isang particular na lugar. Example ha, dati ang landfills ng Metro Manila is located at Payatas, Quezon City. Okay? Ngayon, wala na siya doon kasi kanya-kanyang landfills na ang bawat local government ngayon. Pero dati, nung bata pa ako, isa lang ang landfill sa buong Metro Manila, sa Payatas nga. So, ang nangyari mga anak, dahil nga sa tagal ng panahon na naging landfill siya, naging contaminated yung lupa. Kaya up to now, kahit na hindi na siya landfills, in fact, tinayuan na siya ng elementary school. Payatas Elementary School. Okay? Pero hanggang ngayon, nakakaranas yung mga tao doon ng masangsang na amoy. So kapag sobrang init o kaya biglang umulan, nabasa yung lupa, sumisingaw yung baho. So ano ibig sabihin nun? Naging contaminated na yung lupa doon. Sa tagal ng panahon na natambakan siya ng basura, na-absorb na ng lupa yung mga chemicals, methane to be specific, kaya bumabaho because of the presence of the methane gas. Na-absorb na ng lupa, okay, at there are times na sumisingaw siya. Okay, kaya hanggang ngayon, mabaho yung lugar. Kaya yung mga teacher na nagtuturo doon, meron silang hazard pay. Kasi di ba we all know na medyo, di ba, kung araw-araw malalanghap yung mabahong bagay, masama yun sa kalusugan natin. So yun yung sinasabi nating environmental impact. Then we also have the soil fertility. So soil chemistry is a fundamental part of soil fertility, which is the ability of soil to support plant growth and sustain agricultural production. Hindi lahat ng lupa, hindi lahat ng klase ng lupa ay pwedeng gamitin sa halaman. Okay? May mga lupa na hindi kayang mabuhay ng halaman sa kanila. Example, buhangin. 'Di ba? Buhangin is a kind of soil. So, hindi pwedeng gamitin pangtanim ang buhangin. Kasi, unang-una, yung loose kasi siya. 'Di ba? Yung loose yung mga particles, hindi katulad ng loam soil, medyo malagkit. So kaya niyang mag-hold ng roots ng halaman. Pagka kasi buhangin ang ginamit, dahil nga loose yung particles, hindi nung kayang mag-hold ng ugat ng mga halaman. Another thing, hindi kasi mayaman sa minerals at nutrients ang buhangin. Hindi katulad ng loam soil, lahat ng klase ng nutrients at minerals meron sa loam soil. Yung loam soil, mga anak, yun din yung tinatawag na garden soil. Kaya yun yung ginagamit na particular na klase ng lupa sa mga halaman. So, as you can see, ang pinakamagandang klase ng lupa is yung mga nasa kagubatan. Okay? Kasi 'di ba kung mapapansin ninyo, lahat ng klase ng halaman nasa gubat. 'Di ba? So what does it mean? Good ang soil nila. 'Di ba? Good ang soil sa kagubatan, sa kabundukan. In fact, kaya niyang mag-sustain ng lahat ng klase ng halaman nang hindi inaalagaan. 'Di ba? Wala namang nagdidilig ng halaman sa kagubatan eh. Wala namang nagdidilig ng halaman sa mga kabundukan. Pero as you can see, ang gaganda ng mga halaman doon. Green na green, matataba, di ba? Malalago ang mga dahon. It's because of the kind of soil na meron sa kabundukan at saka sa mga kagubatan. Okay? So, in short mga anak, yung klase ng lupa ay nagmamatter para tumubo ng maganda ang mga halaman. Okay? So, let's have now important soil chemical properties. Ito, medyo nabanggit na natin kanina. Yung pH balance measures the acidity or the alkalinity of the soil. Then, yung CEC or yung cation exchange capacity,
measure the soil's ability to hold onto positively charged ions, yung cations na tinatawag natin, kaya siya cation exchange, which include essential plant nutrients like calcium, potassium, and magnesium. Then we also have organic matter. This is our decomposed remains of plants and animals. Ang tawag natin doon ay humus, which improve soil structure, fertility, at saka yung ability to hold water and nutrients. Then we also have the salinity, the salt content in the soil. So hindi lang tubig dagat ang may salt content, pati ang soil natin ay merong salt content. Okay? Then nandiyan ulit si redox potential. It indicates the degree of oxidation of reduction in the soil, which is important for the availability of elements like iron. Ayan, okay? So, that's the end of our discussion, and also that's the end of our syllabus. Thank you so much for listening.